Pinaghahandaan naman ng National Food Authority ang pag-aangkat ng bigas para matiyak ang supply sa gitna ng tumitinding epekto ng El Nino. Narito po ang report. Hindi lang sa mga lugar sa norte nararanasan ng lupit ng El Nino. Sa Sultan Kudarat, tila hindi na rin mapapakinabangan ng ilang taniman. Ang mga nakatanim na mais hindi maganda ang naging butil. At dahil natutuyo na ang mga ilog, problemang tubig nabubuhay sa mga pananim. Ang Department of Agriculture tutulong daw na maisalba pa ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim. Magpapahiram daw sila ng water pump at magpapagawa ng shallow tube wells. Ang mga pamilya naman ng mga apektadong magsasaka, prioridad daw na mabigyan ng trabaho sa pagre-repair ng mga irrigation system at iba pang proyekto ng gobyerno. Dahil sa lumalalang El Nino, pinaghahandaan ng National Food Authority ang pag-angkat ng bigas. Ito'y kahit na meron pa namang stock na 1.9 million metric tons. So kung kailangan natin dagdagan ng ating angkatin just to prepare for the effect of the El Nino, gagawin po natin yan. Yan po ang binitawan ng ating secretariat at saka yung ating administrator. Mas maagap yung naghahanda. Pero hindi lang ang mga taniman ng apektado ng El Nino. Sa Camarines Sur, nagsilutangan ng mga patay na isda sa Lake Buhi dahil sa pagtaas ng temperatura ng tubig. Nakakapanginayang lalo na ang Lake Buhi ang isa sa may mga malaking produksyon ng first class na tilapia sa Camarines Sur. Kaya naman ang Malacanang paulit-ulit ang panawagan sa publiko. Sa kanyang kauna-unahang press briefing, may bitbit na timba at langgana si Deputy Presidential Spokesperson Charito Planas para ipaalala sa mga Pilipino ang kahalagahan ng pagtitipid ng tubig sa panahon ng El Nino. Kung palanggana, nandoon po sa ating lababo, na para pag naghuhugas tayo ng kamay, nagsisipili tayo ng ipin, ay nasasahod yan. Tapos isasali natin sa balde at diyan natin iipunin. Ngayon, ito ang gagamitin natin sa pag-flush ng tubig sa inodoro. Para sa saksi, Jamie Santos, nag-uulat.